Ayos lang po ba kayo, Manang Merced? Mukhang masama pang pakiramdam ninyo. Magpahinga po muna kayo. Naku, hindi naman nakikinig yan, sir. Kanina ko pa nga sinasabihan na magpahinga kaso ang kulit-kulit. Kaya naman daw niya. Ayos lang naman po kung hindi muna kayo kikilos dito sa bahay ngayon. Marami pa naman pong kasambahay. Ipahinga niyo po muna ang sarili ninyo. Hala, Diyos ko! Inatake yata si Chang Merced! Tulong! Tulong! Anong nangyayari kay ate? Ate Merced! Ate Merced! Huminga ka! Ate Merced! Ano nangyayari sa kanya? May sakit sa puso si Chang Merced. Bigla na lang siya bumagsak habang umiinom ng tubig. Sandali, ihahanda akong sasakyan para maisugod natin siya sa ospital. Ano yan? Bakit para may inaabot siyang hindi natin nakikita? Ate! Ate, wag mong aabutin! Parang awa mo na. Huwag ka na munang mamamatay. Ikaw na lang ang meron ako. Huwag mo akong iiwan. Ate! Handa na ang sasakyan! Tabi dyan! Bubuhatin ko siya! Ate Merced! Ate Merced! Hindi! Gumising ka! Gumising ka! May itim na usok na lumalabas mula sa kanya. Ano yan? Oo nga! Ano yan? Bakit may usok? Oh, Diyos ko! Ang ate ko! Nilukuban ng kung anong demonyo! Nanlaki ang mga mata ko nang makita kung gaano kakapal ang itim na usok na lumalabas sa matanda naming mayordoma. Kinilabutan ako at nagtaasan ang lahat ng mga balahibo ko sa katawan. Wala akong maintindihan sa paligid ko, bukod sa malakas na pag-iyak ni Ate Melia, ang nakababatang kapatid ni Ate Merced. Hindi ko alam kung paano niya nasabi na nilikuban ng kung anong demonyo ang ate niya. Pero sa tingin ko ay totoo yun. Dahil saan naman manggagaling ang itim na usok na nagmula mismo sa katawan ni Ate Merced. Binuhay ng matinding takot ang diwa ko mula noong araw na yon. Ako nga pala si Andres. Hindi ko ho tunay na pangalan. Tubong Bacolod po ako. Pero ngayon ay naninirahan na sa ibang bansa. Gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang sarili kong karanasan. Taong 1995. Lumaki ako sa ginhawa. Kailanman ay hindi ko naranasang maghirap. Dahil sa yaman na iniwan ng ama ko noong namatay siya. 2 na lang kaming natira ng mama ko. Hindi kasi ako nagkaroon ng kapatid. Nakatayo ang bahay namin sa liblib na bahagi ng isang maliit na barangay. Ang kwento ng mama ko noon, ayaw raw kasi ni ama na masyadong exposed sa maraming tao. Noong namatay ang mayordoma namin, pinalitan siya ni Magdalena, ang maganda naming kasambahay. Pero mula nung pumalit siya sa pwesto ni Ate Merced, imbis na umayos ang takbo ng pamumuhay namin sa bahay, parang mas lalo pang sumama. Magdalena, timpla ka nga ng juice. Napakainit ang panahon. Sige po, sir. Bababa lang ako saglit. Gusto niyo po ba ng merienda bukod sa juice? Wala na. Yun lang. Itong si Mama, tanungin mo at baka may gusto. May gusto ka ba, Mama? Para hindi na pabalik-balik si Magdalena. Kape na lang siguro ang akin at nilalamig ako. Ha? Kape, Mama? Sa napakainit na panahon na to? At talagang naka-jacket ya pa? Tanghaling tapat. Kahapon pa ako nilalamig eh. Wala ka namang sakit. O wala naman, sadyang nilalamig lang ako. Sige na, Magda. Kape na lang sa akin at juice daw rito sa anak ko. Madali ka at gusto ko mainitan. Kumunot ang noo ko sa kung paano niya inutusan si Magdalena. Kilala ko naman si Mama at alam kong may pagkamasungit siya.
Pero minsan, hindi ko na rin maintindihan kung bakit ba ganun ang ugali niya. Kahit pa sa mga kasambahay naming pinagsisilbihan na nga siya. Pagdating naman sa akin, mabait siya. Nag-iisa niya raw kasi akong anak at mahal na mahal niya ako. Nagpapasalamat naman ako sa pagmamahal niya bilang ina. Pero hindi naman makatarungan ang ugaling ipinapakita niya sa ibang tao. Nung tinanong ko siya kung bakit ganun siya sa mga kasama namin, hindi rin daw kasi maganda maging masyadong mabait at aabusuhin ka ng ibang tao. Pwede mo namang utusan si Magda na hindi pagalit, Mama. Wala namang ginagawang masama. Nag-uutos ka na nga lang, galit ka pa. Ay nako, mainit ang dugo ko sa babaeng yon. Kahit tingnan ko lang, hindi ko alam kung bakit. Naaalibadbaran ako sa pagmumukha niya. Baka naman naiinggit ka lang sa bago nating mayordoma, Mama. Maganda kasi si Magda, sexy pa. Ano? Nagagandahan ka doon? Aba, hindi hamak na mas maganda ako noon nung dalaga pa ako at mas sexy din. Kaya nga marami na humaling sa akin lalaki. Oo na, ligawin ka nga dati, sabi mo. Ilan nga ulit ang naging boyfriend mo? 2 lang. Yung una ay yung kababata ko. Pero masyado pa kaming bata noon kaya nakipaghiwalay ako. Tapos iniwan ko na siya. Pangalawa ang ama mo. Hindi naman ako nagsisisi na hindi ko nakatuluyan yung kababata ko. Dahil nakilala ko si Emilio. Ang tatay mong mahal na mahal ako. Sayang lang po. At maagang namatay ang tatay, no? Ni hindi niyo man lang ako nabigyan ng kapatid bago siya nawala. Ayos lang na hindi ka nagkaroon ng kapatid. Ayaw mo ba nun? Wala kang kahati sa atensyon ko. At ikaw lang ang mahal na mahal ko. Ang nag-iisa kong anak. Oh, dahan-dahan Magda. Natatapon ng mga inumin. Aba, mukhang nagdadabog ka yata, Magdalena. Ayos-ayusin mong trabaho mo, ha? Hindi porket ikaw ang bagong mayordoma rito sa bahay, gaganyan ka na. Ano ka ba naman, Mama? Relax lang. Hindi naman yata sinasadya nitong si Magda. Pasensya na po doon na, Consuelo. Medyo mabigat na ho kasi kaya naibagsak ko. Ay nako, ewan ko sa'yo. Nagdadahilan ka pa. Ang sabihin mo, ayaw mo lang mauutusan. Palibasa alam mo may kakayahan ka na rin mag-utos sa ibang mga kasambahay rito? Anak, bakit ba ito ang bago mong ginawang mayordoma? Bakit hindi na lang si Violeta? Hindi hamak na mas katiwa-tiwala pang isang yon kesa rito? At mas matagal na si Violeta. Bakit ito pa? Mas mahusay po kasi sa bahay itong si Magdalena. Bakit si Nelia? Bakit hindi na lang si Nelia? Alam mo namang nasa kanila pa po at pinaglalamayan pa sa bahay nila si Ate Merced. Si Ate Nelia na rin naman ang nagsabi na si Magdalena na lang daw ang gawing mayordoma. Kusa na rin namang tumanggi si Violeta. Ewan, sumasakit ang ulo ko sa inyo. Diyan na nga kayo. Nawala na ako ng ganang magkape. Nahihiya akong bumaling kay Magdalena na nakayuko nung mga oras na yon. Hindi ko alam kung bakit awang-awa ako habang nakatingin sa kanya. Tulad ng sinabi ko, maganda si Magdalena. Matangkad, maputi. Halos parang hindi nasisinaga ng sinag ng araw ang kanyang balat sa puti at kinis noon. At balingkinitan rin ang kanyang katawan. Maamo ang itsura niya. Matanda lang siya sa akin ng ilang taon, pero kahit na ganoon, hindi naman ako naa-attract kay Magdalena. Ang tingin ko sa kanya'y nakakatandang kapatid dahil na rin sa pagiging mabait at maasikaso niya. Mag-iisang taon pa lang siya sa amin, pero nakuha niya agad ang loob at tiwala ko. Pasensya ka na kay Mama Magdalena. Ayos lang po, sir. Sanay naman na ako na ganyan siya. Simula naman nung dumating ako, ganyan ang pakikitungo niya sa akin. Iniintindi ko na lang. Dahil sabi naman nila, Violeta, ganun talaga yung ugali niya. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit ganun siya. Pero alam mo,
Mas malala yata siya sa'yo. Huwag mo nalang pansinin na. Binibiro ko na nga lang siya, baka naiinggit lang siya sa'yo dahil maganda ka. Ano ka ba naman, Sir Andres? Nambola ka pa. Inuuto mo lang siguro ako, no? Uy, hindi ah. Hindi ako nambobola o nanguuto. Maganda ka naman talaga. Siguro kung naging ate kita, ipagmamalaki ko sa mga kaibigan ko na may ate akong maganda. Si Sir naman talaga, oh. Pinapangiti lang kita para hindi mo naisipin si Mama. Umupo ka muna kaya. Samahan mo ako magpahangin dito. Gusto kong makipagkwentuhan sa'yo. Baka mag-alit naman po ang donya niyan kapag dinanatili ako rito. Hindi, huwag kang mag-alala. At akong bahala kay Mama. Samahan mo na lang muna ako rito. Nakakainip din kasi ang walang kausap. Tipid na ngumiti sa akin si Magdalena. Dahilan para lumabas ang biloy niya sa magkabilang pisngi. Parehas sila ni Mama na may dimples. Kaya naman natutuwa ako kapag nakikita ang mga yon. Para bang napakatamis ng mga ngiti nila. Umupo siya sa harap ko, pero ang tingin niya ay nasa harapan. Mahangin naman dahil napapaligiran ang bahay namin ng mga nagtataasan at matatandang puno. Mabuti na lang talaga at doon naisipan ni Ama na magpatayo ng bahay. Hindi gaanong mainit at sariwa ang hangin. Tahimik lang si Magda. Kaya naman ako na lang ang nagkusang mag-umpisa ng conversation sa kanya. Wala ka bang boyfriend, Magda? Naku, wala po. Hindi pa ako nagkakaroon ng nobyo. Ha? Totoo ba? Ilang taon ka na nga ulit? 32 na. Pero may mga nanliligaw naman sa'yo. Meron naman. Pero hindi talaga ako interesado eh. Hindi kasi ako naniniwala sa pag-ibig na yan. Bakit naman? Mukhang may malalim kang dahilan ah. Hindi naman masyado. Pero natutuwa ako base na rin sa experience ng sarili kong ama. Ang kwento kasi ng lola ko, nung pinanganak daw ako ng nanay ko, iniwan niya na kaming dalawa ni tatay. Sobra siyang nalungkot hanggang sa nagbago yung tatay ko. At kitilin niya yung sarili niyang buhay. Sorry to hear that, Magda. Hindi ko sinasadya na maungkat ang nakaraan mo dahil sa tanong ko. Ako, ayos lang sir. Nagtanong ka lang naman eh. Pero nakita mo na ba ang nanay mo? Oo. Ilang beses din nung bata ako. Maliit pa ako noon. Nagpapahatid ako sa lola ko kung saan siya nakatira. Ilang beses akong nagpakilala sa kanya na anak niya ako pero alam mo, ilang beses niya rin akong itinakwil at ipinagtabuyan. Ang lungkot naman pala nun. Siguro kung ako yon, magtatanim ako ng sama ng loob sa nanay ko. O kaya galit. Ngayon ba, pinupuntahan mo pa rin siya? Galit pa rin siya sa akin eh. Hindi ko naman na pinipilit yung sarili ko sa kanya. Ayos na ako kahit mag-isa lang ako sa buhay ko ngayon. Hindi ko rin naman na siya kailangan. Natuto na akong tumayo sa sarili kong mga paa. Nakakabilib naman na kinaya mo ang mga ganong karanasan, Magda. Pinilit ko kahit mahirap. Wala naman akong choice eh. Kaya heto, nagsisikap ako para maipamukha sa nanay ko na hindi ko na talaga siya kailangan. Alam mo, gusto kong magsisi siya na ipinagtabuyan niya ako. Hindi mo rin ba siya natanong kung bakit niya kayo iniwan ng tatay mo? Wala raw siyang kinabukasan kay tatay dahil mahirap lang siya. Nagsisisi raw siya nagpabuntis siya ng maaga sa isang lalaking isinilang, lumaki at tatandang mahirap. Paniguradong masakit yun para sa tatay mo. Hindi lang para kay tatay, kundi pati na rin sa akin. Alam mo, kung may pagkakataon nga lang akong gumanti sa kanya, sasaktan ko siya eh. Hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. Dahil ang pisikal na sakit, gumagaling pa. Pero ang mga salita, habang buhay na nanonood yan mula utak hanggang buto at kalamnan. Gusto ko rin siyang saktan sa kung paano niya kaming sinaktan ni tatay. Natahimik ako sa nakitang galit sa mukha ni Magdalena. Mukhang sobrang sakit talaga ng dinadala niya. Hindi ko naman siya masisi
dahil para sa akin, valid naman ang nararamdaman niya. Iniwan siya ng nanay niya noong bagong silang pa lang at ang mas masakit, ilang beses siyang itinakwil ng nanay niya noong sinubukan niyang lumapit dito. Sa kabila ng nakikitang galit kay Magda, medyo nakaramdam ako ng tuwa dahil para bang pinagkakatiwalaan niya ako para sabihan ng kanyang personal na buhay. Alam mo Magda, baka dumating ang araw na mapatawad mo rin siya. Patawarin? Hindi ko siya kailangan sa buhay ko, Andres. Sana nga mamatay na lang siya eh. Hindi niya deserve mabuhay na may sinira siyang mga tao. Pero hindi ba kahit papano gusto mong malaman kung... Paano? Kung nagsisisi siya? Kung pinagsisisihan niyang ginawa niya? Alam mo, wala akong pakialam. Kahit maglupasan siya sa harapan ko, kahit magmakaawa siya, hindi ko ipagkakait sa kanya ang sakit na ipiniranas niya sa akin at kay tatay. Gusto kong maramdaman niya kung paanong itakwil at kung paano maging walang halaga sa paningin ng isang tao na dapat sanang nagmamahal sa'yo. Gusto kong lumuhod siya sa harapan ko at magmakaawa. Pero di ba ang galit, nakakapagod din dalhin? Mas nakakapagod ang maging isang batang paulit-ulit na itinataboy ng nanay niya. Mas nakakapagod ang umasa na isang araw matututunan din niya akong mahalin. Pasensya ka na. Hindi ko alam. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Hindi mo naman kasalanan eh. Salamat ka na lang din kahit kailan na hindi mo naranasan ang ganong bagay. Swerte mo. Relax na. Magda, ako to. Oh? Sir mo. Ay, pasensya na sir. Na-carried away lang ako. Hindi ko naman sinasadya. Ikaw kasi, bigla ka nag-i-interview eh. Okay lang. Pero sana, maging bukas ka pa rin sa pagpapatawad. Nandito ka lang pala, Magda. Kanina pa kita hinahanap. Tatanungin sana kita kung gusto mong sumama sa akin mamaya. Last night na ni Chang Merced ngayon. Hindi naman tayo makakasama sa libing bukas dahil may mga bisitang donya na darating at kailangan tayo rito. Ngayon na palang huling lamay. Ay, opo sir. Dumating na kasi yung anak ni Chang Merced na hinihintay nila kahapon. Kaya nagpasya silang ilibing na bukas. Ganun ba? Eh di sasama ako. Tatanungin ko rin ang mama kung gusto niyang sumama. Ikaw ba Magda? Sasama ka? Hindi na po siguro at sumama naman na ako sa inyo nung nakaraan. May iwan na lang siguro ako rito. Marami pa akong gagawin. Tumango na lang ako kay Magdalena. Ilang gabi rin naman silang nagpupunta ni Violeta roon. Kaya siguro hindi na siya sumama noong gabing yun. Nung tinanong ko naman si Mama kung gusto niyang sumama, ayaw niya raw at mas gusto niyang magpahinga. Sapat na raw na nakapagpadala siya ng tulong pinansyal sa pamilya ng dati naming mayordoma. Hindi ko na rin siya pinilit at baka mapasama pa ako kapag pinilit ko siyang makisama na naman kahit papano. Lalo pa at namamasukan din sa amin ang kapatid ni Manang Merced na si Manang Nelia. Dalawa lang sila ni Magdalena ang naiwan sa bahay. Habang kami naman ni Violeta ay tumulak paalis papunta sa kabilang munisipalidad para makiramay sa huling gabi. Nandito na tayo, Violeta. Halika na. Ay, nakatulog pala ako sir. Pasensya na. Tara na po. Mula sa bukas na pinto, tanaw agad ang burol ni Manang Merced. Nakaupo sa gilid si Manang Nelia na malungkot pa rin ang itsura. Magandang gabi po, Manang Nelia. Nakikiramay po ulit kami ni Violeta. Pinaparating na lang din po ni Mama ang pakikiramay niya. Salamat, sir. Violeta, hindi niyo yata kasama si Magda. Hindi po siya. Marami po kasing gagawin sa mensyon dahil may mga bisita si Doña Consuelo bukas. Kaya po minabuti na namin ni Sir na pumunta sa huling gabi ni Chang Merced. Kasi hindi kami makakasama bukas eh.
Ayos lang yun. Naiintindihan ko. May gusto ba kayong kainin? Nagpaluto kami ng lugaw at sopas. Okay na ho ang kahit ano sa amin, Manang. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Chang Marcid. Parang kailan lang tinuturuan niya pa ako kung paano ako kikilos sa mansyon. Ako nga rin eh. Sa tingin ko, kung sinunod niya lang ang sinabi nating magpahinga muna siya, hindi siguro siya aatakihin. Oo nga. Sa tingin ko, hindi namatay sa atake ang ate. Ho? Ano pong ibig ninyong sabihin? Halos 2 linggo nang masama ang pakiramdam ng ate. Ayaw niyang makinig sa akin. Ayaw niyang magpahinga kahit humihina ng katawan niya. Nakita niyo naman siguro ang lumabas na itim na usok mula sa kanya, di ba? Oo nga po, nakita nga po namin yon. Nakakatakot nga po eh. Pero, posible bang may kinalaman yun sa pagkamatay niya? Hindi ko agad naisip noon. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo akong naguguluhan. Hindi natural ang nangyari sa ate ko. Akala ko nung una, simpleng panghihina lang, pero kung tutuusin, parang may kumukuha ng lakas niya ng dahan-dahan. Kumuha ng lakas? Chang, ano pong ibig niyong sabihin? Kinikilabutan naman ako sa inyo eh. Naaalala ko ang mga kwento ng tatay namin noon. Tungkol sa mga nilalang na hindi lang basta pumapatay, kundi bumibiktima ng paunti-unti. May mga aswang na hindi lang laman o dugo ang kinukuha, kundi mismong sigla ng isang tao. Hindi mo agad mapapansin. Parang simpleng pagod lang sa umpisa. Pero habang tumatagal, parang hindi na bumabalik ang lakas mo kahit anong gawin mo. Parang sakit na hindi maipaliwanag. Kaya habang tumatagal, lalo siyang nangihina. Oo. At yung usok na lumalabas sa kanya, hindi yun normal, Sir Andres. Ang sabi ng matatanda, minsan pag tuluyang naubos ang lakas ng isang tao, may lumalabas na itim na usok. Parang hininga ng buhay na pinwersang hinugot mula sa katawan niya. Ibig sabihin, may aswang na dumapo kay Chang Marcid. At kung tama ang iniisip ko, hindi pa tayo tapos sa bagungot na to. Manang, kung tama kayo ibig sabihin, baka hindi lang si Manang Marcid ang biktima. Diyos ko, paano kung nandito pa rin yung aswang? Paano kung may susunod pang kukunin? Yan din ang iniisip ko. Hindi basta umaalis ang ganitong klaseng nilalang. Lalo na kung matagumpay silang nakakuha ng buhay. Pero Manang, paano natin malalaman kung totoo nga to? Paano kung nagkataon lang? Kung nagkataon lang, bakit may lumabas na itim na usok sa ate ko? Bakit biglaan siyang bumagsak? At higit sa lahat, naaalala niyo ba kung paano siya tumingin sa atin bago siya nalagutan ng hininga? Tumingin siya sa atin, pero hindi lang basta tingin. Parang may itinuturo siya. Tama, pilit siyang naghahabol ng hininga habang may tinuturo siya. Naku, nakakatakot naman. Baka nasa bahay niyo pa yun, sir. Naging palaisipan sa amin ni Violeta ang lahat ng sinabi ni Manang. Kinilabutan talaga ako at natakot dahil baka mamaya totoo ang sinasabi niyang baka bumalik pa ang aswang. Hindi naman ako naniniwala sa ganung uri ng mga nilalang. Siguro dahil hindi pa naman ako nakaka-encounter. Pero syempre, hindi ko pa rin maiwasang matakot at baka totoo talaga ang mga tulad nila. Hanggang sa pag-uwi namin ni Violeta, yon ang pinag-uusapan naming dalawa. Natigil lang kami nang makarating sa bahay at mula sa garahe, narinig namin ang malakas na palahaw ni Mama mula sa kanyang kwarto. Aray ko! Diyos ko po! Si Mama!
Oo nga po, sir. Dalian na po natin. Baka napapano ng Donya. Ma! Ma! Anong nangyayari? Pag-akyat namin sa taas, siya namang paglabas ni Magdalena mula sa kwarto ni Mama. Bakas ang matinding takot sa kanyang muka. Sa hindi ko malamang dahilan, agad ko siyang tinanong kung anong nangyayari kay Mama. Anong nangyayari kay Mama? Bakit siya sumisigaw? Kanina pa ho, masama ang pakiramdam ng Donya, sir. Tapos ngayon lang, bigla siya nagsisigaw sa sakit. Masakit daw ang buong katawan niya. Ano? Bakit? Ma? Ma, ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Anak ko, nangihina ako. Ang sakit ng mga butok ko sa katawan. Saan po ang masakit, Donya? Lahat ng kasukasuan ko, parang may tumutulak mula sa loob. Parang may bumabaluktot sa butok ko. Ma, kailan pa? Kanina pa ba masakit? Kanina pa, pero hindi ganito kasakit. Ngayon lang, parang biglang may pumipiga sa katawan ko. Anak, hindi ko na kaya. Sir, kailangan nating dalhin sa ospital si Doña Consuelo. Oo, kailangan nating madala agad si Mama. Kukuha po ako ng kumot. Hindi sapat ang jacket at kanina pa siya nilalamig. Heto ang kumot. Ibalot niyo sa Donya. Isugod niyo na siya kaagad. Ako na lang ang may iwan para magbantay rito sa mansyon. Parang hindi na ito sakit. May bumibigat sa dibdib ko. Ang higpit. Hindi ako makahinga. Ma, dadalhin ka na namin sa ospital. Huwag ka na muna masyadong magsalita. Bilisan na natin, sir. Relax ka lang dyan sa likod, Ma. Anak, sobrang sakit talaga. Hindi ko kaya. Ipahinga mo muna ang sarili mo, Mama. Ipapatingin kita sa doktor. Nanunuot talaga ang sakit. Anak, Gano'ng kasakit, Mama? hindi ko maihalin tulad sa kahit anong sakit. Basta sobrang sakit. Nasa loob ng katawan kong sakit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para mawala ito. Habang pinagmamasdan ko si Mama mula sa salamin, kitang-kita kong parang hirap na hirap siya at talagang nasasaktan. Minadali ko ang pagdala sa kanya sa ospital. Pero pagdating namin doon at matapos siyang i-check ng doktor at idaan sa kung ano-anong test, katakatakang wala silang nakitang findings. Normal si Mama. Sa katunayan nga, sa edad niyang malapit ng mag-60, ay healthy pa raw siya, sabi ng doktor niya. Wala rin siyang sakit sa buto. Kaya naman labis kong ipinagtataka kung bakit sumakit ang katawan niya na halos humagulgul na siya sa akin. Tinanghina siya nang iuwi namin siya ni Violeta. Hindi naman na raw masakit ang katawan niya, pero para daw siyang pagod na pagod. Kumusta ng pakiramdam mo, Mama? Hindi naman talaga sumasakit ang katawan mo? Hindi naman na. Parang lang akong nawala ng lakas. Bakit po kayo ganun, no? Wala silang nakitang findings kahit sobrang namimilipit na sa sakit ang Donya. Hindi ko nga rin alam eh. Yun din ang ipinagtataka ko. Magda! Magda, nandito na kami. Pakibukas ang pinto, Magda! Magda? Nandyan ka ba? Nandiyan na po pala kayo, sir. Doña Consuelo, pasensya na po at natagalan sa pagbukas. May kinukumpini lang po kasi ako sa likod ng mansyon.
Namumutla si Magdalena. Nahahalata ko yun dahil hindi ganon ang kulay ng maputi niyang balat. Sabog-sabog ang kanyang buhok. Hindi rin nakatakas sa akin na parang galing pa siya sa pag-iyak at nanunuyo ang labi niya. Parang sa 2 araw na nawala kami, ang daming nangyari kay Magda dahil sa itsura niya. Para siyang pinabayaan. Ano ba yung itsura mo, Magda? Parang hindi ka natulog Anong ginawa mo? Hindi nga ako nakatulog. Natatakot kasi ako Para kasing may kumakalabog dito sa mansyon nung mga araw na nawala kayo. Parang hindi ako nag-iisa. Ang lakas na pakiramdam kung may nakatingin sa akin mula sa dilim. Ang sabihin mo, nababaliw ka na kaya kung ano-ano nang nai-imagine mo. Baliw. Mama, kung makapagsalita ka naman. Parang hindi ka nang galing sa sakit Baka naman tinatakot mo lang ang sarili mo, Magda. Ano bang naririnig mo? Tsaka anong nararamdaman mo? Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag. Pero, noong unang gabi, akala ko'y hangin lang ang nagpapagalaw sa kurtina. Pero may anino ako nakita. Gumagalaw. Dumaan sa harap ng bintana. Tapos sinilip ko, walang tao. Baka naman guni-guni mo lang yon. O baka may hayop lang sa labas. Hindi lang yon. Pangalawang gabi, may kumalabog sa itaas. Para bang may bumagsak. Tapos nung sumilip ako sa hagdan, nakita ko ang isang pinto dahan-dahang bumukas mag-isa. Aling pinto? Yung kwarto ni Don Cesar. No, imposible. Matagal nang nakasara ang kwartong yon. Kaya nga po ako natakot, Donya. Hindi ko naman yung ginagalaw. Pero kagabi, ang pinakamasama, may narinig akong naglalakad sa labas ng kwarto ko. Mabibigat na yabag. Mabagal. Paunti-unting lumalapit. Guni-guni mo lang yun, Magda. Ikaw talaga. Akala ko isa sa inyo. Pero nang silipin ko sa ilalim ng pinto, may anino. Malaking anino. Nakatayo lang sa harap ng kwarto ko. Hindi ko magalaw. Para bang nagmamatsyag. Ay, nako. Baliw talagang babaeng to. Salamat at napatawa mo ko, ha? Gagawan mo pa ng kababalagan ng bahay ng asawa ko? Bahala po kayo kung ayaw niyong maniwala. Basta ako, alam ko kung anong nakita ko. Alam ko kung anong naramdaman ko. Hindi ko kayo niloloko. Tama na muna siguro ang ganitong usapan. Kailangan magpahinga ni Mama. Ikaw rin, Violeta, magpahinga ka. At alam kong napagod ka rin mag-asikaso sa ospital. Ikaw rin siguro, Magda. Mukhang kailangan mo ring magpahinga. Ipahinga mo ang sarili mo. Sige po, sir. Sabay na umalis sa harap ko sina Magdalena at Violeta. Kumapit si Violeta kay Magda. Inuusisa pa rin ang tungkol sa mga nararamdaman nito habang wala kami. Pero habang palayo silang dalawa papunta sa kusina, napansin ko ang dugo sa kulay dilaw na shorts ni Magda. Parang may mahabang sugat siya sa kanyang kaliwang binti. Nagsalubong ang kilay ko. Pero nang tawagin ko siya para magtanong, hindi niya yata ako narinig. Dahil abala siya masyadong makipag-usap kay Violeta. Pahinga ka na, Mama. Ihahatid kita sa kwarto mo. Mabuti pa nga. Kesa mawindang ako sa pinagsasabi niyan si Magdalena. Sira yata ang tok-tok ng ulo ng isang yan. Si Mama talaga. O ano? Wag mo nalang pansinin yung mga sinabi ni Magda. Wag mong istresin ang sarili mo at magpahinga ka na lang nang bumalik ang lakas mo. Simula nung araw na yun, nagsimula ang malaking pagbabago sa buhay namin. Ang dating tahimik at payapa naming mansyon, binalot ng kakaibang bigat at kababalaghan. Kahit ako, hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya maipaliwanag. Basta pagka-uwi namin galing ospital, para bang ang bigat ng aura ng bahay namin,
Napaisip tuloy ako sa sinabi ni Manang Nelia at sa kinwento ni Magda habang wala kami. Si Mama, unti-unti ring nanghina. Ang laki ng ibinagsak ng katawan niya simula noon at kahit ilang beses ko siyang ibalik sa ospital at ilipat sa kung sino-sinong doktor, wala pa rin silang makitang findings. Pare-parehas lang nilang nakikita na ayos si Mama. Kaya naman sobrang napapaisip na kaming lahat sa nangyayari. Si Manang Nelia na bumalik na, may naisip na mabuting gawin namin. Bakit ba kasi pinipilit mo kung lumabas? Hindi ko nga sabi kaya. Ang gusto ko, humika lang sa kama ko, Andres. Kailangan yung maarawan, Mama. Hindi naman pwedeng palagi ka na lang nakahiga. Hindi ba sumasakit ang katawan mo at hindi ka naglalakad-lakad? Mas nahihirapan ako kapag pinipilit kong kumilos. Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon ko? Sumasakit ang lahat sa katawan ko. Kahit na po. Hindi na kayo nasisinaga ng araw. Tingnan mo nga. At napakaputla na ng balat mo. Namumutla ka na. Napakakulit mo talagang bata ka. Nagmana ka nga sa ama mo. Sa tingin ko, Sir Andres, mabuti pang ipatingin na natin ang Donya sa isang albularyo. Kung walang makitang finding sa mga doktor sa kanya, baka kagagawa ng isang hindi makitang nilalang ang dahilan ng sakit niya. Isa ka pa, Nelia. Hibang ka rin ano. Ano bang meron sa mga kasambahay natin at ganito ang mga utak? Mga boba. Mama, nagmamalasakit lang si Manang. Hindi mo itikom yung bibig mo. Donya, hindi na ho kasi biro ang nangyayari sa inyo. Biglang bumagsak ang katawan ninyo. Normal lang naman to para sa mga taong tumatanda na, Nelia. Ikaw kasi, kahit matanda ka na, hindi ka pa nanghihina dahil nasanay ang buto mong maghirap. Porsado kang magtrabaho. Bata ka pa lang kasi, mahirap kayo. Sabihin niyo na po kung anong gusto niyong sabihin. Basta ako, nagbibigay lang ho ako ng suhestyon. Anong suhestyon po, Chang? Naipatingin ng Donya sa isang albularyo. May kakilala akong magaling. Malakas ang kutob kong may umaaligi dito sa mansyon at binabantayan ng Donya. Alam nyo, kaya kayo naniniwala sa mga albularyo na yan pero wala kayong kakayahang magpatingin sa doktor. Ninoloko lang naman nila kayo. Mas kaya ng mga doktor kumabot. Baka naman po wala ring makitang albularyo. Aba, syempre. Wala rin makikitang albularyong yan dahil wala akong sakit. Mga hangal. Pati ba naman kayo'y nadadala sa mga kwentong barbero? Mama, hindi na po normal yung nangyayari sa inyo. Ilang doktor na nagsabi na wala silang makitang dahilan kung bakit kayo nanghihina. Dahil nga tumatanda na ako, Andres. Hindi mo ba maintindihan yun? Ayoko nang kung sino-sinong manggagamot ang dumadampot sa akin. Mama, hindi na ito tungkol sa kung ano gusto nyo o hindi. Kailangan nyo magpagamot. Kahit anong gawin natin, lumalala kayo. Wala akong sakit. Kaya tigilan nyo na ako. Magagago kayong lahat. Nagpapaniwala kayo sa kung ano-anong pamahiin. Donya, hindi lang po ito basta paniniwala. Kung totoong wala pong nakikitang sakit ang mga doktor, bakit kayo nang hihina? Pero baka naman may ibang paraan pa. Baka kailangan lang natin hintayin na gumaling si Donya Consuelo ng kusa. Baka hindi na kailangan pang idaan sa ganyang paraan. Magda, ilang buwan nang lumipas pero mas lumala lang ang lagay ni Donya. Paano kung hindi ito karaniwang sakit? Hindi ba mas mabuting subukan natin lahat ng posibleng paraan? Pero baka lalo lang lumala ang lagay ng Donya. Baka kung anong gawin sa kanya ng albularyo na yun. Hindi naman natin alam kung anong klaseng tao yun. Ayan, buti pa si Magdalena kahit paano may isip. Ikaw, Violeta, sinong nagpalaki sa'yo para maging ganito kataga? Ang tagal mo nanilbihan dito tapos mas pinaniniwalaan mo pa ang mga sinasabi ng matandang yan kesa sa akin? Hindi naman sa ganun, Donya.
Pero mahalaga pa rin po ang kalagayan ninyo. Hindi na po ito normal. Mama, minsan lang kayo makinig sa amin. Hindi na ito usapang mayaman o mahirap. Buhay niyo ang nakasalalay dito. Oh, Andres, anak, huwag mo kong ipahiya. Pinapaniwalaan mo ang isang kasambahay kesa sa totoong doktor. Sir, kung may masamang nangyayari kay Donya, hindi lang siyang delikado. Pati tayo, pati ang buong bahay. Sa ayaw at sa gusto mo, Mama, ipatitingin kita. Dalawa na lang tayo sa pamilya natin. Kaya responsibilidad kita. Walang masama sa gusto namin. May makita man sa'yo o wala, ang mahalaga sinubukan natin. Kahit ngayon lang, matuto kang makisama. Hindi porke kasambahay lang natin sila, ganyan na ang magiging pakikitungo mo. Hindi naman masamang makinig sa kanila minsan. Kahit pa ikaw ang amo nila. Natahimik si Mama nung mga oras na yon. Wala na siyang naisagot sa akin. Dahil alam niya rin naman sa sarili niyang sobra na siya. Pero hindi niya yon aaminin sa akin. Mataas ang pride ni Mama at kahit kailan, hindi siya marunong humingi ng paumanhin sa mga mali niya. Masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya. Mahal ko naman ang mama ko, pero minsan, hindi na rin talaga tama ang takbo ng isip niya. Kaya naman pinagsasabihan ko rin siya. Kapag napagtanto niyang sobra na ang inaakto niya, mananahimik na lang siya. Pero hindi siya hihingi ng sorry. Sinabihan ko na si Manang Nelia na kontakin na ang kakilala niyang albularyo at sabihing magpapakonsulta kami. Pero nung araw na aalisa na kami para magtungo roon, nakita namin si Manang Nelia sa labahan sa likod ng bahay. Nakahandusay, mulat ang mga mata, pero hindi na humihinga. Ano nangyayari dyan, Violeta? Bakit ka sumisigaw? Sir! Sir, si Chang! Ano? Patay na yata si Chang! Nang makalapit ako kay Violeta sa labahan, doon ko tuluyang nakita si Manang Nelia. Naninigas na ang katawan nito, na para bang ilang oras na siyang patay. Dilat na dilat ang mga mata at bahagyang nakaawang ang labi. Walang senyales ng kung anong paghihirap sa mukha niya. Diyos ko, anong nangyari kay Chang? Hindi ko alam. Magkukusot sana ako ng mga damit. Tapos nakita ko siya rito nakahandusay. Pero kagabi pa siya nagpaalam na kukunin ang mga sinampay, di ba? Ibig sabihin ba nito? Kagabi pa siya nandito? Posible po. Dahil sinundan ko siya para tulungan kagabi. Pero sabi niya, kaya niya raw niya eh. At ligpitin ko na lang daw yung mga plato sa kusina, kaya iniwan ko na siya. Magkakasama kayo sa kwarto. Hindi niyo ba napansing wala siya? Maaga ako natulog kagabi. Pagkatapos kong magligpit ng mga pinagkainan, si Violeta lang ang naiwan sa baba. Antok na ako kagabi eh. Hindi ko na naisip tingnan siya sa kama niya. Anong pinagkakaguluhan nyo dyan at hanggang sa itaas ay dinig na dinig ko ang sigawan nyo? Mama, si Manang Nelia. Patay na. Oh, talaga ba? Patingin nga? Kawawang Nelia. Hayaan nyo na. Baka kinuha na talaga siya ng Diyos dahil kung ano-anong pinaniniwalaan niya. Mama! Ano ka ba? Patay na nga yung tao, oh. Kung ano-ano pang sinasabi niyo dyan. Sumusobra na po kayo, Donya. Wala kayong awa. Aba, Violeta, wag mo akong pinagtataasan ng boses, ha? Baka nakakalimutan mo kung sino ako. Amo mo ako, hampas lupa. Tama na ho. Si Chang ang dapat nating isipin dito. At ano ngayon, Magda? Lalaban ka rin? Hindi naman ako may kasalanan ng pagkamatay ng matandang yan. Tama na nga yan, Mama. Si Manang Nelia ang intindihin natin. Kailangan niya nang madala sa morgue at ipaalam sa natitira niyang pamilya na wala na siya. Pati ang mansyon, nagluluksa sa pagkamatay ni Manang Nelia. Parang dumilim ang buong bahay at mas lumungkot. 4 na lang kaming natitira doon
at hindi na normal ang lahat para sa akin. May mga gabing iniiyakan ko ang nangyari kay Manang. Dahil para ko na siyang pangalawang nanay. Inalagaan niya ako mula bata hanggang sa paglaki ko. Si Violeta, naging tahimik at mailap. Kabaliktaran naman si Magdalena. Sa kabila ng lahat ng nangyari, parang hindi man lang siya naaapektuhan. Hindi ko man lang siya makitaan ng kahit anong bakas ng lungkot. Nanatili siyang maganda. Nangingibabaw ang ganda ng aura niya sa malungkot naming mansyon. Habang si Mama naman, patuloy na nanghihina. Kahit na sumusuka na siya ng dugo at pinilit kong i-confine sa ospital, wala pa rin silang makitang sakit sa kanya. Parang hindi ko na kaya, anak. Parang susunod na yata ako sa tatay mo. Ano ka ba, Ma? Huwag kang magsalita ng ganyan. Masyado nang mahina ang katawan ko. Parang hindi na yata ako magtatagal dito sa mundo. Hindi po, Mama. Aabot pa kayo ng 100 years old. Matanda ka na, Andres. Kaya mo naman ang wala ako. Hindi ko po kaya. Ikaw na lang meron ako eh. Baka sumunod ako agad sa inyo kapag nawala kayo sa akin. Yan ang wag na wag mong gagawin. Gusto ko kapag nawala ako, kayanin mo mag-isa. Magkaasawa ka pa. Sayang naman ang maganda nating lahi kung hindi mo itutuloy, Andres. Masasaksihan niyo pa ako mag-asawa at magkapamilya, Ma. Hindi ba kayo mamamatay? Hindi natin masasabi yan, anak. Pero gusto kong magpasalamat sa iyo. Magpasalamat po para saan? Para sa pag-intindi sa akin. Alam ko namang nagtitiis ka lang sa ugali ko dahil mama mo ako. Ma, huwag niyo pong sabihin yan. Hindi ko kayo tinitiis. Kahit kailan hindi ko kayo kailangang tiisin. Mabuti kang tao, anak. Hindi mo naman ang pagiging matigas ng puso ko. Hindi po kayo masamang tao. Hindi ako naging mabuting amo, Andres. Hindi ko inisip kung nakasasakit ba ako. Alam kong marami akong inapakan. Pero hindi ko magawang magsisi noon. Ma, bakit niyo sinasabi ito ngayon? Kasi ngayon ko lang naisip kung paano ako tiningnan ng mga taong minamaliit ko noon. Kung paano silang tumalikod sa akin na may galit sa mata. Ma, tapos na yun. Tapos na nga ba? O baka naman ngayon pa lang nagsisimula ang kabayaran ng lahat ng kasalanan ko. Wala po kayong dapat na bayarang. Sinisingil na yata ako sa mga naging kasalanan ko. Magbahinga na po muna siguro kayo, Mama. Mas may gusto pa sana akong sabihin, anak. Tungkol sa... Violeta! Anak! Ma, saglit lang ha. Babalikan kita. Mabilis akong bumaba noong mga oras na yon, matapos marinig ang takot at malakas na pagsigaw ni Violeta mula sa ibaba. Nadatnan ko siyang takot na takot sa isang sulok. Nakaturo kay Magdalena, na takang-taka naman sa kanya. Ano nangyayari dito, Violeta? Magdalena! Hindi ko alam dyan kay Violeta, sir. Bigla na lang nagsisigaw. Binito pa ako ng hawak niyang walis. Muntik na nga akong tawaan kung hindi ako nakaiwas eh. Halimaw ka, Magda. Hindi ka tao. Halimaw ka! Ako? Halimaw? Paano naman ako laging halimaw? Oo nga, Violeta. Ano bang sinasabi mo dyan? Nakita ko ang refleksyon mo sa salamin. Hindi ikaw yan. Halimaw ang nakita ko sa salamin. Aba, kung halimaw ako, bakit ikaw lang ang nakakakita?
Baka naman nananaginip ka lang, Violeta. O baka pagod ka lang. O siguro, kakanood mo yan ng horror movies, kaya kung ano-anong nai-imagine mo. Hindi ako ninanaginip. Nakita ko mismo. Totoo ang nakita ko. Hindi ako gumagawa ng kwento. Yung mukha mo parang nawala ng anyo saglit. Yung mata mo naging itim lahat. Para kang hindi tao. Sandali. Anong ibig mong sabihin, Violeta? Nasa kusina ako, naghuhugas ng plato. Nakita ko si Magdalena sa likod ko sa salamin. Pero sir, iba yung nakita ko. Hindi siya yon. Hindi normal ang refleksyon niya. Saglit na nagbago. Naging itim na anino at pula ang mga mata. Sigurado ako doon. Malinaw pa ang mga mata ko at lalong hindi ako namamalikmata lamang. Alam mo, simula nung namatay si Chang Nelia, ang laki ng pinagbago mo, Violeta. Hindi kaya nasisiraan ka na ng bait? Hindi ako nasisiraan ng bait, Magda. Alam ko ang nakita ko. Violeta, baka naman may tama lang ang mata mo. O baka may anino lang na dumaan. Hindi ko yan guni-guni, sir. Ibang nakita ko. Diyos ko naman, napaghihinalaan pa ako. Eh kung halimaw ako, bakit nandito pa ako sa tabi niyo? Dapat kinain ko na kayong dalawa, di ba? Hindi lang yan, sir. Matagal ko nang nararamdaman to. Hindi lang ngayong gabi. Ano yun naman sinasabi mo, Violeta? Nung isang gabi, may narinig akong bumubulong sa kwarto namin. Si Magda nasa higaan niya, pero parang siya yun. At nasa likuran ko ang boses niya, ramdam ko. At anong kinalaman ko ron, ha? Paano ako bubulong sa tenga mo kung nakahiga ako sa higaan ko? Baliw! Hindi mo ba nararamdaman, sir? Simula nang dumating siya rito, may kakaiba na. Ang bigat ng pakiramdam sa bahay. Ang lamig palagi kahit hindi naman tag-ulan. Palagi ako nagigising sa madaling araw na parang may nakatingin sa akin. At dalawa na ang namatay sa bahay na to sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kanina, halimaw lang. Ngayon, mamamatay tao na. Adik ka ba, Violeta? Anong tinira mo, ha? Violeta, Siya yun, sir. Si Magdalena. Hindi siya normal. Sir, kung gusto mo, hahayaan ko na lang tong si Violeta na magsalita ng kung ano-anong kababalaghan. Mukhang ganado siya eh. Baka bukas sabihin niya pang may buntot ako. tama na. Sir, Magpahinga na kayo, gabi na. Hindi ko pinaniwalaan si Violeta sa sinabi niya. Dahil tama naman si Magdalena. Kahit ako, napansin ko ang laki ng ipinagbago niya mula noong namatay si Manang Nelia. Halos hindi na siya makausap. Kaya naman naniwala akong baka kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. Dahil hindi ako naniwala, nagpasya si Violeta na umalis na lang. Wala na akong nagawa para pigilan siya. Kung maibabalik ko lang ang oras, sana pala, naniwala na lang ako sa kanya noon. Kasi, totoo pala ang mga sinasabi niya. Nakita mismo ng dalawang mga mata ko kung ano ang nakita niya kay Magda. Isang tahimik na gabi yun, pinangungot ako. Si Mama, nakagapos sa isang upuan, hinang-hina. Sa harap niya ay isang malaking anino ng lalaki na nakalutang sa hangin. Parang totoong-totoo ang panaginip na yon at mas lalo akong natakot nung pilit niyang pabukahin ang bunganga ni Mama at gusto niyang pumasok. Napabalikwas ako ng bangon, humahangos at napasigaw. Nung mga oras na yon, nagdesisyon akong puntahan si Mama sa kwarto niya. Dahil gusto ko siyang tabihan para mapanatag ang loob ko. Pero iba ang nadatnan ko. Nakahiga si Mama habang nakaluhod si Magdalena sa sahig. Hawak ang panga ni Mama at binubuka ang bunganga nito habang may binubulong siya. Gulat na gulat ako. Magda? Anong ginagawa mo kay Mama? Ganun na lang ang gulat ko nang paglingon sa akin ni Magda. Kakaiba ang itsura niya. Pulang-pula ang mga mata niya. Parang apoy na nag-aalab sa madilim na gabi. Ang nakabuka niyang bibig ay maitim, madilim. Hindi ko makita ang mga ngipin niya.
Maputla at halos nangitim na ang kulay ng kanyang balat sa muka. Ibang tao ang nasa harapan ko ng mga oras na yon. Hindi si Magda. Nagising na rin si Mama. Anong ginagawa mo sa mama ko? Sumagot ka! Sinisingil ko lang naman ang mama mo sa lahat ng ginawa niyang kasalanan. Nararapat lang sa kanyang mamatay sa kamay ko, Andres. Tulungan mo ako, Andres, anak ko. Di ako makahinga. Hirap na ako. Bitiwan mo ang mama ko, Magda! Bitiwan? Bakit ko bibitiwan? Papatayin kong taong to. Ang dapat sa kanya'y mamatay. Kukunin kong kaluluwa niya. Hindi ako papayag! Hindi ko hahayaang makuha mo si mama! Bakit? Anong magagawa ng isang tulad mo para pigilan ako, Andres? May magagawa ka ba? Gagawin ko ang lahat para kay mama. Kahit itaya ko pang sarili kong buhay para sa kanya. Oh, napaka-sweet mo naman sa nanay mong walang ginawang mabuti. Ano bang sinasabi mo? Bakit parang kilalang kilala mo si mama? Naging mabuti ang nanay ko. Naging mabuti? Gaano ka kasigurado sa bagay na yan? Marahil sa'yo ay oo. Pero sa mga tao sa paligid niya, naging mabuti ba siya? Hindi, Andres! Alam mo, at saksi ka kung paano maliitin itong nanay mo ang mga tao sa paligid niya. Pero anong ginawa mo? Hinayaan mo lang siya, di ba? Hindi. Hindi mo makukuha ang mama ko sa akin. Hindi ko naman inaangkin. Pagbabayarin ko lang siya sa mga kasalanan niya. Lumayo ka sa nanay ko! Bitiwan mo ko, demonyo ka. Ako? Demonyo? Tanga! Ano ka pa? Katulad lang din kita. Ano bang sinasabi mo, Magda? Bitiwan mo na si mama! Aray ko! Tingnan mo nga. Paano mo ako lalabanan kung ganyang kakahina? Parang awa mo na, Magda. Huwag ang mama ko. Kahit ako na lang. Oh, ano yan? Magsasakripisyo ka para dito sa walang kwenta mong ina? Ano akala mo sa sarili mo? Hero? Tanga! Yung ganitong klase ng mga tao, hindi na dapat nililigtas. Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo? Bakit mo ako pinahihirapan? Kasalanan? Malaki ang kasalanan mo sa akin! Hindi kita kilala. Nagpalit lang ako ng pangalan. Hindi mo na ako kilala. Ano bang sinasabi mo, Magda? Hindi ka namin kilala. Malamang hindi mo ako kilala. Dahil itinago ako sa'yo ng nanay mong walang kwenta. Ano bang sinasabi mo dyan? Ako to. Si Andrea. Yung anak mong tinapon mong parang basura. Ano? Natatandaan mo ba ang kwento ko sa'yo, Andres? Kung paano ako ilang beses na pinagtabuhin ng babaeng to. Kung gaano kalalim na sugat ang iniwan niya sa akin. Kung paano niya pinatay ang tatay ko sa mga salita niya. Nagpakamatay ang tatay ko nang dahil sa kanya. Kaya nandito ako para singilin siya. Para kunin din mula sa kanya kung anong kinuha niya noon. Anak ko, Andrea. Ngayon, tatawagin mo kong anak dahil naghihiganti ako sa'yo. Hindi ako nakapagsalita. Gulat na gulat ako sa nalaman ko. Si Magdalena. Kapatid ko siya. Kapatid ko siya kay Mama. At naroon siya para maghiganti kay Mama. Gulong-gulo ako. Hindi ko na alam kung paano ako gagalaw sa pinagkabagsakan ko. Gusto kong lumuhod kay Magda. Umiyak at magmakaawa na patawarin niya na ang nanay ko. Nagsisisi na ako sa ginawa ko sa'yo noon. Nagsisisi? Sinong niloko mo? Anong nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ka? Kasalanan mo lahat ng to! Nagtatanong ka pa? Gusto ko maghiganti sa'yo!
Magda, kung totoo ngang ikaw si Andrea, kapatid kita. Huwag mo namang gawin to. Kahit galit ka, hindi ito ang paraan. Wala akong kapatid. Hindi ako nakipagkasundo sa dilim para lang magpatawad. Anak ko, alam ko lang. Alam mo! Alam mong anak mo ako! Alam mong iniwan mo ako! Alam mong pinatay mo sa gutom at hirap ang sarili mong laman! Kaya wag mong sabihin sa akin na hindi mo alam! Magda, pakiusap. Nakakaawa ka, Andres. Isang bulag na nagmamakaawa para sa isang halimaw. Ang ipagtatanggol mo, siya rin ang may kasalanan kung bakit ako naging ganito. Anak ko. Huwag mo akong tuwaging anak! Hindi kita matatawag na ina! Pakiusap. Magda, kung hindi mo kaya patawarin si Mama, hayaan mo na lang siya mabuhay. Ako na magbabayad sa lahat ng pagkakamali niya. Ikaw? Magbabayad para sa kanya? Andres, wala kang halaga sa mundong to. Kung hindi dahil sa kanya, ikaw mismo ay bunga ng kasamaan niya. Magda, Andrea, nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Patawad? Ngayon ka palang hihingi ng patawad matapos mong sirain ang buhay ko? Magda, wag! Alam mo, Andres, naiinggit ako sa iyo. Alam mo ba kung bakit? Magda, pakiusap. Pakiusap. Kasi ikaw, naranasan mong magkaroon ng nanay. Ako, na hindi ko alam kung anong pakiramdam ng may ina. Hindi ko naranasan ang yakap, haplos, o kahit isang papuring salita mula sa kanya. Sa'yo, naging ina siya. Ipinagluto ka niya, inalagaan ka niya, ipinagmamalaki ka niya. Sa akin, isa lang akong tinik sa buhay niya. Isang kahihiyan na kailangang itago at itapon. Hindi! Hindi raw! Kaya pala iniwan mo kami sa putikan! Kaya pala hinayaan mong magutom ako at ang ama ko! Alam mo kung anong mas masakit, ha? Kung sa bagay, mayaman ang tatay ni Andres, di ba? Magandang buhay na ibinigay niya sa'yo. Pero ang tatay ko, mahirap lang siya. Wala siyang kayang ibigay sa'yo kundi pagmamahal. At hindi yun sapat para sa isang babaeng katulad mo. Magda. Hindi mo alam kung ilang beses ako naghintay. Kung ilang beses akong umasa na babalik ka para sa amin. Pero hindi ka dumating kahit kailan. Kahit minsan. Anak! Huwag mo akong tawaging anak. Hindi mo ko itinuring na anak noon. Kaya huwag kang magkunwaring ina ngayon. Alam mo ba kung ilang beses ako lumapit sa'yo noon? Ilang beses ako nagmakaawa. Anak ko, patawarin mo, Mama. Nagkamali ako. Hindi ko sinasadya. Please, nagmamakaawa ang Mama, Andrea. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ko. Na parang wala kang kasalanan. Naaalala mo pa ba? Pumunta ako rito sa bahay niyo. Nagbabakasakali akong yayakapin mo ko kahit saglit. Pero anong ginawa mo? Pinagmasdan mo lang ako nanginginig sa ulan. Di ba? Nakapamayawang ka sa bintana mo habang tinititigan ng maruming anak mong palaboy. Magda, tama na. Tama na. At hindi lang yon. Naaalala mo ba nung lumapit ako sa'yo sa palengke? Nakaluhod ako. Hawak-hawak kong laylayan ang damit mo. Nagmamakaawa. Mama, please. Kahit yakap lang. Kahit sandali lang po. Pero anong ginawa mo? Tinabig mo ako. Para akong basurang humarang sa daraanan mo. Pinagtuunan ako ng mga tao ron. Hindi kita anak. Layuan mo ako. Wala akong anak na katulad mo. Yun ang mga sigaw mo sa akin.
Yan ang mga sigaw mo noon, di ba? Anak, nagsisisi na ako. Nagsisisi ka? Ngayon? Nung panahon wala kaming makain. Noong gabing natulog akong yakap ang tiyang kong walang laman. Nung nagkasakit ang tatay ko at wala akong nagawa kundi panoorin siyang mamatay. Dahil sa sobrang lungkot niya. Nasaan ang pagsisisi mo noon? Hindi ko alam. Hindi mo alam? O sadyang wala kang pakialam? Hinahanap kita, Andrea. Hindi ko man lang nalaman kung saan ka doon. Hindi ko alam kung saan ka nagpunta. Nang tumanda ako, nagsisi ako sa lahat ng ginawa ko. Pinahanap kita paulit-ulit. Pero wala akong natagpuan. Huwag mong gawing santong sarili mo, Consuelo. Kung talagang gusto mo kong hanapin, sana noon pa. Alam ko huli na ang lahat. Alam ko hindi ko na mababago ang nakaraan. Pero kung may kahit kunting awa ka pa sa akin, kung may kahit 1% ng dugo ko pa rin ang nananalati sa'yo, patawarin mo ako, anak. Ate, pakiusap mo. Alam kong galit ka. Alam ko ang sakit ng ginawa ni Mama, pero baka pwede pang baguhin ang lahat. Baka pwede pa nating itama. Pakiusap. Huwag mong hayaan na matapos to sa ganitong paraan. Nakikita kong unti-unting nagbabago ang ekspresyon ni Magda. Ang matigas at nag-aalab niyang mukha ay tila humina. Parang may kung anong sumisikip sa loob niya. Hindi ko alam kung yun ba ay galit pa rin o isang kirot na matagal niyang tinatago. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi na siya kasing bigat ng halimaw na nakita ko kanina. Parang may isang bahagi sa kanya na nag-aalangan, na nalilito. Sa isang saglit, hindi ko na alam kung ang nasa harapan ko ay ang halimaw na galit sa mundo o ang batang hinahanap ang kanyang ina sa napakaraming taon. Sa harapan ko, unti-unting nagbago si Magda. Ang pulang-pula niyang mga mata ay naglaho. Ang balat niyang nangingitim ay bumalik sa dati. Pero higit sa lahat, ang halimaw na galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas masakit makita. Isang sugatang bata na umiiyak, humahagulgol ng walang patid. Gusto kong kamuhian ka, Andres. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kaya makitang nagmamakaawang kapatid ko para sa buhay ng mahal niyang ina. Mahal kita dahil kapatid kita. Pero hindi ko pwedeng baliin ang kasunduan ko sa aswang na nasa loob ko, Andres. Kaya gustuhin ko mang bumawi sa'yo. Hindi ko magagawa. Pero may isang bagay ako magagawa ngayon. Ang iligtas kayo. Ililigtas kita. Bago ko pa maintindihan ang ibig niyang sabihin, lumayo siya kay Mama at humakbang patungo sa dingding. Doon, may isang crucifix na nakasapit. Nanginginig ang kamay niyang dinampot ito. Mahigpit ang hawak na parang isang bagay na matagal niya nang gustong makamtan. Magda, anong ginagawa mo? Tinatapos ko ng lahat, Andres. Ito lang ang tanging paraan para mapaalis siya sa akin. Mabilis, matindi. Hindi ko na siya napigilan. Sa isang iglap, isinaksak niya ang crucifix sa sariling tiyan
Nakapikit siya. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanya. Hindi! Magda! Magda! Alam mo ba, Andres? Mula pa noon, ingit na ingit ako sa'yo. Kasi kahit masamang nanay mo sa akin, kahit itinapon niya ako, naging nanay siya sa'yo. Naranasan mo siyang makasama. Marinig yung tinig niya tuwing gabi. Maramdaman yung haplos niya. Ako, di minsan hindi ko yun naranasan. Pero alam mo kung anong mas masakit. Magda, huwag mong sabihin yan. Kaya pa nating ayusin to. Kaya pa nating bumawi. Andres, mas masakit na kahit ganon, hindi ko kaya makita kang umiiyak. Dahil kapatid kita, Andres. Dahil mahal kita. At hindi ko kayang hayaan kang masaktan sa kamay ko. Dahil unti-unting bumigat ang katawan ni Magda sa mga kamay ko. Nararamdaman kong nawawala na ang init mula sa kanya. Parang unti-unting hinihigop palayo ang buhay niya. Kasabay ng paglabas ng isang makapal at maitim na usok mula sa katawan niya. Hindi ko alam kung paano ko hahawakan ang sakit, kung paano ko tatanggapin na ang kapatid kong ngayon ko lang nakilala ay ngayon din mawawala. Napalingon ako kay Mama. Halos wala na siyang lakas. Duguan pa rin ang leeg at nanghihina. Hinihingal na parang kahit isang saglit pa ay mawawala na siya. Pero ang tingin niya kay Magda, hindi galit, hindi takot, kundi isang bagay na hindi ko kailanman nakita sa kanya noon, ang pagsisisi. Hindi ko alam kung narinig pa yon ni Magda. Hindi ko alam kung nabawasan ba ng kahit konti ang sakit sa puso niya bago siya tuluyang nawala. Ang alam ko lang, pareho silang nasa bingit ng kamatayan at wala akong magawa kundi yakapin ang malamig na katawan ng kapatid ko at panoorin ang pagluha ng ina kong ngayon ko lang nakitang totoong nagsisisi. Dinala ko si Mama sa isang albularyo. Sa maliit na kubo ng albularyo, nakahiga si Mama sa banig. Halos walang kulay ang kanyang muka. Nanginginig sa lamig kahit balot na balot siya ng kumot. Hindi basta-basta ang nangyari sa kanya. Ang kaluluwa niya ay hinawakan na ng halok. Ang nilalang na pinagkasunduan ng inyong kapatid. Tinawag silang halok dahil sa pamamaraan nila ng pambibiktima. Hinahalukay nila ang katawan ng isang tao. Ano bang ibig sabihin nun? Ano ba talagang ginawa ni Magda? Ang halok ay isang uri ng aswang na hindi lang kumakain ng laman, kundi humihigop ng kaluluwa. Kapag nakikipagkasundo ka rito, bibigyan ka ng lakas. Pero kapalit ng dahan-dahang pag-ubos ng iyong espiritu. Pero may isang bagay na hindi inaasahan, ang halok na ginawa ng ate mo. Hindi lahat ng alipin nito ay handang magpatalo. Ang kapatid mo, pinalaya niya ang sarili niya mula sa halimaw. Pinaalis niya ito sa katawan niya. Kung pinalaya niya ang sarili niya, bakit siya namatay? Dahil yun ang kabayaran sa kasunduan. Kapag iniwan mo ang halok, hindi lang basta-basta mawawala ang kapalit.
Kailangan mong ialay ang sarili mong buhay. At yun ang ginawa ni Magdalena. Pero dahil dito, naputol ang koneksyon ng Halok kay Consuelo. Mabubuhay siya. Dahan-dahang pinatak ng albularyo ang isang lumang tubig sa labi ni Mama. At sa unang pagkakataon, simula nang dalhin ko siya roon, gumalaw ang kanyang kamay. Nanginginig pa, pero may lakas na bumalik sa kanya. Ma, Anak, nasan ang kapatid mo? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong niya. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag na ang isa niyang anak ay nawala. Para lang mabuhay ang isa. Lumipas ang maraming taon, pero parang kahapon lang ang lahat. Kahit saan ako magpunta, kahit anong gawin ko, hindi nawawala ang alaala ni Magdalena o ni Andrea, ang kapatid kong sa kabila ng lahat ng galit niya, sa huli, pinili pa rin akong iligtas. Matagal ring nabuhay si Mama matapos ang gabing yon. Hindi niya nakalimutan si Andrea. Araw-araw, dala niya ang bigat ng kanyang pagsisisi. Hanggang sa huli niyang hininga, binibigkas niya ang pangalang minsan niyang itinakwil. At kahit paano, gusto kong maniwala na sa dulo ng kanyang buhay, natagpuan niya rin ang kapayapaan. Ngayon malayo na ako sa bayan namin. May sarili na akong pamilya. Malayo sa anino ng nakaraan. Pero sa tuwing umiihip ang malamig na hangin ng gabi, sa tuwing tumitingala ako sa madilim na langit, naaalala ko pa rin si Magda. Naaalala ko ang kanyang mga mata na hindi pulang naglalagablab, kundi mga matang puno ng lungkot at pagmamahal na huli kong nakita bago siya nawala. Natutunan ko na ang pinakamasakit na katotohanan, may mga taong darating sa buhay natin para turuan tayo ng leksyon, pero hindi nila kayang manatili. Si Ate Andrea ang nagturo sa akin kung gaano kabigat ang mga sugat ng nakaraan at kung paano minsan, kahit anong gawin mo, hindi mo na maitatama ang mga pagkakamali. Pero ipinakita rin niya sa akin na sa kabila ng lahat, may mga taong handang magsakripisyo, hindi dahil sa galit, kundi dahil mahal ka nila, kahit hindi nila yun masabi. At yon ang pinakamatinding aral na iniwan niya sa akin. Ang mensahe ko para sa kanya, mahal kita, Ate Andrea. Kung nasaan ka man ngayon, sana payapa ka. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako po si Andres at maraming salamat sa pakikinig. Mag-iiwan po ako ng isang katanungan kung sakali mang mapili ang kwento kong ito para sa mga listener. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ni Ate Andrea, magpapalamon din po ba kayo sa galit o magpapatawad kayo? Sana po sagutin niyo ako sa comments at magbabasa ako.